Okay, magandang hapon sa bawat isa sa atin. Tayo po ay magsisimula na ng ating panghapong pagsamba sa Panginoon. Salamat sa Panginoong Diyos sa patuloy nating nai-enjoy na privilege na mag-worship face to face, ano? Meron tayong ganitong klase ng pagtitipon na actually marami pa rin sa mga churches ngayon na hindi nila nagagawa at nagagampanan dahil nga sa pandemic. Salamat sa ating Panginoon sapagkat ngayon ding araw na ito ay ating pong ginagampanan yung tungkulin natin na alalahanin bilang isang iglesia ang kamatayan ng ating Panginoong Jesucristo. So, meron din tayong Lord's Supper ngayon. Kung paano meron tayo kaninang umaga, ang hapunan sa tanghalian. Ngayon naman ay ang hapunan na talagang panghapon. Yan ay sa pangunguna mamaya ni Pastor Proy. So, ihanda rin natin ang ating sarili sa gawain yan. Okay? Wala naman iba pang further announcement, kundi siguro yung mga pwede nating gawin ay announce ko lang yung mga dapat nating ipanalangin. Hindi lang siguro sa iglesia, kundi sa inyong mga personal na mga pananalangin. Pag-pray natin patuloy ang ilan sa mga kapatid natin na may mga concern ngayon. Pag-pray natin si Joy Berongo, yung asawa ni Louie, no? At inalaw naman niya na sabihin sa inyo na meron kasi siyang Bell's palsy ngayon, ano? So pag-pray natin siya at sana ay biyayaan siya ng kagalingan ng Panginoon, ano? Yan ang cause kasi niyan, stress. Hindi natin alam ano talaga ang naging stress ni Joy. Siguro isa na rin dyan dahil nga si Louie ay nasa Thailand ngayon. Pag-pray natin na tulungan din siya ng Panginoon na makarecover ng mabilis mula dito sa kanyang karamdamang ito. At sana'y ang pag-pray din natin siya sa ating mga personal na mga pananalangin. Ano? Isa pa sa ipag-pray din natin ay ang comfort sa family ng Carion. Nabanggit ko ito kanina sa kaninang umaga. Si Brother Arnel Carion, ang dating deacon ng CRBC at dati ring director ng CCM, dati rin siyang director ng Sola Gracia. Siya po ay kinuha na ng Panginoon. Ang totoo niyan, matagal na rin siyang may karamdaman na nakakagulat nga na umabot pa siya hanggang ng ilang mga taon bago talaga siya kinuha ng Panginoon dahil nang ma-stroke siya, naoperahan siya sa ulo at since then hindi na siya talaga nakakakilos ng maayos, hindi nakakapagsalita. At maraming taon din ang lumipas. Kung hindi ako nagkakamali, umabot din ng mga 4 na taon siguro. At ngayon ay kinuha na rin siya ng Panginoon. Siya meron din siyang bahagi sa ating buhay dito bilang isang iglesia. For several times, nakabisit siya rito sa church natin, naging speaker. At minsan, ma-attend lang siya Yung pupunta siya rito pagka nasa bakasyon siya, nadalaw siya rito sa SGCC just to worship with us. And we developed our friendship for many years, and then sabi ko nga kanina, naging instrumental din siya para yung ilan sa mga estudyante natin dito ay nabigyan ng partial scholarship sa kanilang pag-aaral sa kolehiyo, no? Kaya malungkot din na ang pagkawala ni Brother Arnel. Ganun pa man, masaya tayo na siya ay nasa piling na ng Panginoong Diyos ngayon, ng kanyang tagapagligtas. Panalangin natin ang pamilya ng Carion, si Sister Malu, pag-pray natin, saka ang kanyang 3 anak. Si Arnel ay may 3 anak na babae. No? Mga malalaki na rin naman sila, pero siyempre malungkot sila sa nangyaring ito. No? Pag-pray natin ang comfort sa kanilang family. Noong nandito si Matt, madalas din siya bumibisita rito dahil close din siya kay Matt noon, no? So pag-pray natin ng biyaya ng Panginoon sa family ng mga Carion.
At si Kuya Boy, pag-pray din natin, ano, may konting aksidente si Kuya Boy na yung kanyang daliri ata ay pumutok dahil ang kwento sa akin parang yung kotse yata, ano, ganun ba yan? Hindi na hindi yata na handbrake, ginagawa. Noong tumakbo, hinabol niya na kakalsuhan ng bato, nasamang kumalso yung kanyang daliri. No, kaya medyo pumutok yung daliri ni Kuya Boy, no? Deacon Boy. Pag-pray natin na bigyan din ng mabilis na paghilom yung kanyang sugat. Masakit yun, ano? Yung ngipin nga, masakit eh. Yung pa kayang pumutok yung daliri, masakit yan. Pag-pray natin na bigyan din ng mabilis na paghilom ng kanyang sugat. So, yan lang naman. At meron pa ba akong mga nakalimutan o meron pa mga dapat idagdag sa ating mga dapat ipanalangin ngayon? No? Wala na ba? Okay, kung wala na, ihanda natin ang ating mga sarili sa ating pagsamba sa Panginoon ngayong hapong ito at panalangin din natin na bigyan tayo ng sigla sa ating paglilingkod sa Diyos sa pamamagitan ng pag-aaral ng Kanyang salita, pag-awit ng papuri, pananalangin, pagbabasa ng salita ng Diyos at ang ating pagkakaloob. Okay? So magkaroon tayo ng maikling sandali ng pananahimik. Okay, tayong lahat ay tumayo para sa ating unang himno. Uwitin natin ang kay Kristo lang. In Christ alone. Matitinag ng bagyo.
Manalangin tayo. Totoo na sa buhay namin dito sa mundong ito, kami ay kay Kristo lang, sa iyo tumitindig, o aming Panginoon. Alam namin sa sarili naming kalakasan, sa sarili naming talino, sa sarili naming pamamaraan, ay madadala kami ng masamang takbo ng mundong ito. Nagbubuhay kami sa isang fallen world at napakalakas ng hatak ng mundo. Napakalakas ng mga ideolohiya, mga prinsipyo, mga gawi, at mga kalakaran na umiiral dito na labag sa iyong salita, labag sa iyong kalooban, ngunit siyang ginagawa ng mas nakararami. At kami mga nasa minorities ay maaring madala ng masamang takbo ng mundo. Hindi namin maitatanggi na mabigat at matindi ang laban. Hindi madali para sa amin. Kaya kailangan namin lagi, hindi lamang ang iyong paglingap, ang iyong pagtulong, kailangan namin lagi sa araw-araw ng buhay namin, ang iyo pong mismong kapangyarihan sa aming mga personalidad, sa aming pagkatao. At nawa, hindi lamang ang kaligtasan kay Kristo Jesus sa pamamagitan ng kanyang ginawa doon sa krus at sa kanyang muling pagkabuhay, ang siyang aming inaangkin lagi, kundi maging ang kapangyarihan ng kanyang pag-iingat, kapangyarihan ng kanyang paglingap, at kapangyarihan ng pagbibigay niya ng lakas sa bawat isa sa amin, ang siyang aming laging inaangkin. Tulungan mo kami, aming Panginoong Diyos, aming Ama, tulungan mo kami sa aming pagsamba ngayong hapong ito. At kung papaano kaninang umaga ay sinamahan mo kami, pinagpala mo kami ng mga salita mo na aming pinakinggan. Salamat po sapagkat ang mga salita mo'y buhay at mabisa at matalas kaysa alinmang tabak na magkabila ay talim. At ito ay sumusuot hanggang sa paghihiwalay ng mga kaluluwa at spirito, ng mga kasukasuan at buto, ng mga pag-iisip at haka ng puso. Ang mga salita mo'y makapangyarihan, na ito ay nagbibigay ng liwanag sa isang madilim na pag-iisip. Nagbibigay ng encouragement o kalakasan sa mga nanghihina, mga nalulungkot, sa mga nanlulupaypay. Nagbibigay din ng sugat o pamamaraan para palambutin ng isang pusong matigas. Ang mga salita mo'y nagbibigay din ng lunas sa mga pusong sugatan. At yan sana ang mangyari sa amin. Gano'n man kasimple ang mga pangungusap at pagpapaliwanag ng iyong mga katotohanan, ito ay bumago ng aming mga buhay sapagkat alam namin sa sarili lang namin, hindi namin kayang baguhin ang aming mga sarili. Dalangin namin ang iyong tulong sa inyong lingkod na mga ngaral ngayon. Bigyan niyo po ng kalakasan, ng linaw ng pagsasalita. Dalangin din namin ang iyong kapangyarihan ay bumaba sa Kanya at sa bawat isa sa amin. Pinapanalangin din namin sa pagpapatuloy ng aming pong pag-alaala sa ginawa ni Kristo. Tulungan mo kami na ito po ay maging isang makabuluhan at makahulugan para sa bawat isa sa amin, upang lalo kaming lumago, lalo kaming mapalapit sa inyo. Pinapanalangin na rin namin ang iba pang mga concern namin ngayon. Panalangin namin para sa aming mga kapatid sa church na ito na may mga karamdaman at may mga dapat pagalingin sa kanilang mga katawan. Si Joy na may karamdaman po, panalangin namin ang tulong mo sa kanya, yung kanyang Bell's palsy. Sana po'y kung meron siyang iniinom na gamot o kung meron mang kinakailangang pagdaan ng therapy ay makatulong ito para bumilis ang kanyang pagaling at makarecover siya, magampanan niya ang kanyang mga mahahalagang tungkulin bilang ina, bilang nagtatrabaho rin. At dalangin namin sana bigyan mo lagi siya ng mapayapang isip at tulungan mo siya na maharap niya kung ano man ang mga bagay na nagbibigay ng kabigatan sa kanya, ito'y maharap niya at maibigay niya lagi sa iyong mga kamay. Maicast niya ito, katulad ng sinabi ng iyong salita, cast all your cares on Him, for He will cares for you. So yun sana ang patuloy na
mangyari at maging matatag siya at gayon din at bigyan nyo rin ng mapayapang isip si Louie. Maaring nag-aalala rin siya sa kanyang asawa dahil sa kalagayan, ngunit malayo siya at wala siyang magawa. Panalangin din namin, ibigay mo ang biyaya ng kapayapaan sa kanya doon sa Thailand. Pinapanalangin din namin si Kuya Boy na may aksidente. Maaring simpleng aksidente man ito pero may nagdulot ng sugat sa kanya at hanggang ngayon ay may kirot, masakit. At sana po maging mabilis na ang paghilom ng mga sugat niya sa kanyang daliri at makabalik siya sa kanyang mga normal na mga gawain. Maawa po kayo sa aming kapatid na ito. Panalangin din namin patuloy ang ilan pa na may mga karamdaman, lalo na si Kuya Alex Rojas na ipag-pray siya kanina. Pero ayon sa kay Ate Mercy, medyo nanghihina na siya at maaring anytime, maaring kunin niyo siya. Kaya tulungan mo, Panginoon, na habang may buhay pa siya ay maging matatag sila Ate Mercy at sana lalo pang maging malinaw kay Kuya Alex ang kaligtasan na ginawa ni Kristo para sa isang katulad niya. Panalangin din namin ang katatagan para kay Ate Mercy sa pag-aalaga dahil hindi na po siya bata at mahina na rin po ang kanyang pangangatawan at tulungan mo dahil ang iyong biyaya lamang ang pwedeng magbigay sa kanya ng kalakasan na magampanan pa niya ang kanyang tungkulin para sa kanyang asawa. Huwag mong hayaan na siya ay magkasakit din, kundi palakasin mo rin at palusugin ang kanyang katawan. Panalangin din namin ang family ng mga Carrion sa pagpanaw ng aming pong kapatid na si Brother Arnel Carrion. Dalangin namin ang iyo pong pagtulong kay Sister Malu at kasama na ng kanyang 3 anak na babae na nagdadalamhati ngayon. Panalangin namin na kayo po ang magbigay sa kanila ng comfort, katatagan at gayon din ang lahat ng pangangailangan sa pagsasaayos ng mga funeral services and as well as doon sa internment service na gagawin para kay Arnel sa kanyang katawang lupa. At salamat po sa kanyang buhay at salamat din sa kanyang matapat na paglilingkod sa inyo for many years. Mula pa sa Saudi Arabia, naging pastor siya roon hanggang siya ay naging diakono, naglingkod bilang ng direktor ng ng mga mission organizations at mga social concern organization tulad ng CCM, ng Sola Gracia. At salamat sapagkat may puso siya sa mga talagang mga mahihirap at mga maralita at siya po ay ginamit din ninyo, Panginoon. Pagpalain niyo po ang kanyang family at ang lahat ng kanyang mga legacy ay makatulong din na magsilbing inspirasyon sa mga nakakakilala sa kanya. Salamat po sa iyo, aming Panginoon, sa patuloy na opportunity na binibigay mo sa amin bilang mga anak mo na sumamba sa inyo. At ikaw po, Panginoon, ang maluwalhati sa bawat yugto ng aming pong pagsamba. Sa ngalan ni Jesus, ito ang aming dalangin. Amen. Tayo makakaupo na. At bahagi ng ating pagsamba ay ang ating pagkakaloob sa gawain ng Panginoon. At habang ating pong nililikom ang ating mga handog, tayo po muli ay aawit. Let us sing, Come Thou Fount of Every Blessing. Come Thou Fount of every blessing, tune my heart to sing Thy grace. Streams of mercy never ceasing, call for songs of loudest praise. Teach me some melodious sonnet, sung by flaming tongues above. Praise the mount I'm fixed upon it, mount of God's redeeming love. Here I find my greatest treasure, hither by Thy help I've come, and I hope by Thy good pleasure safely to arrive at home. Jesus sought me when a stranger, wandering from the fold of God.
precious blood. Oh, to praise how great a debtor daily I'm constrained to be. Let thy goodness like a fetter bind my wandering heart to thee. Prone to wander, Lord, I feel it. Prone to leave the God I love. Here's my heart, oh, take and seal it for thy courts above. Okay, magpapatuloy tayo sa ating pag-aaral ng kanyang mga salita ngayong hapon. Noong nakaraan na ating pong Lord's Supper ay tiningnan natin yung panalangin ng ating Panginoong Jesucristo, yung kanyang panalangin bago siya ay magsakripisyo doon sa krus ng Kalbaryo. Yan ay panalangin niya doon sa Gethsemane. At tiningnan natin ito bilang pattern kung papaano humarap ang isang tao sa panahon ng kanyang sufferings. So we look at our sufferings in view of Christ's suffering from the very prayer of the Lord Jesus Christ there at Gethsemane. Ngayon, babalikan natin yung pangyayaring yon na ang Panginoong Jesucristo ay nanalangin doon sa Gethsemane. At titingnan naman natin ang iba pang mga leksyon na pwede nating makuha mula rito. Kaya ito ay pinamagatan ko ring Jesus Prayer at Gethsemane. Now, please turn now your Bible. Ngayon, titingnan naman natin yung parallel passage. Ito ay nasa Luke chapter 22, verses 39 to 46. So, please turn your Bible to Luke chapter 42, verses 39 to 46. Yan po ay babasahin natin sa Tagalog na salin. No? Tagalog na salin. At siya'y lumabas at pumaroon gaya ng kanyang nakaugalian sa bundok ng Olibo, at sumunod naman sa kanya ang mga alagad. Nang siya'y dumating sa pook na iyon, ay sinabi niya sa kanila, manalangin kayo upang hindi kayo pumasok sa panahon ng pagsubok. Siya'y humiwalay sa kanila na may agwat na isang pukol ng bato. Siya'y lumuhod at nanalangin. Ama, kung ibig mo, ilayo mo sa akin ang kopang ito, gayon may wag ang kalooban ko ang mangyari, kundi ang sayo. Nagpakita sa kanya ang isang anghel na mula sa langit na nagpalakas sa kanya. Sa kanyang matinding paghihirap, ay nanalangin siya ng higit na mataimtim at ang kanyang pawis ay naging gaya ng malalaking patak ng dugo na tumutulo sa lupa. Pagtayo niya mula sa panalangin ay muli lumapit siya sa mga alagad at naratnan silang natutulog dahil sa kalungkutan. Talata 46, at sinabi niya sa kanila, bakit kayo natutulog? Bumangon kayo at manalangin upang hindi kayo pumasok sa tukso. Ito po ang salita ng Panginoon. Isa sa makasaysayang lugar dito sa ating bansa ay ang Rizal Park o mas kilala sa pangalang Luneta. Now, alam natin kung bakit makasaysayan yan dahil diyan in-execute ang ating pambansang bayaning si Dr. Jose Rizal. At bago pa siya in-execute dyan, meron na ring in-execute, meron na ring binitay dyan, bago pa siya, kung naalala ninyo, yung tatlong pare, kung tawagin ay Gombursa, Gomez, Borgus at Zamora, sila ay binitay dyan sa pamamagitan ng garote dahil pinaghihinalaan na sila ay kasangkot doon sa tinatawag na Cavite Mutiny, di ba? Merong pag-aklas doon sa Cavite at pinaghihinalaang kabilang sila sa nagplano ng pag-aaklas na yon. Kaya sila ay binitay din sa lugar na yan. Kaya makasaysayan talaga itong Rizal Park o kung tawagin ay Luneta. Kaya ang ating Pangulo, dating Pangulo na namatay na si Magsaysay, ay kanyang pinroklama na itong Luneta o Rizal Park ay maging isang pambansa, no? National Park. Ano ba Tagalog nan? Pambansang liwasan. Yan, yata mas tama. No? Pangit na, pambansang parke.
Parang parking area, pambansang liwasan na lang, pwede nating sabihin, pambansang pasyalan, pwedeng ganon. Ngayon, bakit ko nabanggit yan? Alam nyo, sa Bagong Tipan, pwede rin nating sabihin ng isa sa maituturing na makasaysayang lugar ay ang Hardin ng Gethsemane, the Garden of Gethsemane. Sapagkat dito, sa Garden of Gethsemane, na matatagpuan sa paanan ng bundok ng Olibo, dito ay isang paboritong lugar na pinupuntahan ng Panginoong Kristo. At dito niya inusal ang isang napakahalagang panalangin. Isang panalangin na hanggang ngayon ay binabalik-balikan natin, pinag-aaralan natin, at marami tayong mga natututunan na mga aral mula sa mga panalangin ito ng Panginoong Kristo. Panalangin bago siya aktual na magsakripisyo doon sa krus. Sa lugar na ito, kanyang binigyang diin ang kahalagahan ng panalangin sa pagharap sa iba't ibang krisis ng buhay, sa iba't ibang pagsubok. Dito, niya binigyang diin na para tayo maging matatag, kailangan tayo maging mapanalanginin in order to face with stability the crisis of any kind that we are facing in this life. Now, bago natin tingnan ng mas malapitan itong talatang binasa natin ngayon, meron lang akong gustong ipakita sa inyo na isang artistic arrangement dito sa binasa natin ngayon. Kung magiging familiar kayo sa tinatawag na Hebrew poetry, ang mga Hebrew people ay meron silang sariling poetry, meron silang sariling pamaraan ng pag-aayos ng kanilang mga tula, At ginamit dito, I think it is intentional on the part of the author, Dr. Luke, to use the Hebrew poetry called chiastic arrangement para makita natin kung ano yung ganda ng takbo ng pangyayaring ito. Napakita ko lang sa inyo ng mabilis. Ito po yung chiastic arrangement. So makikita ninyo dyan sa inyong screen. Unang-una ay yung pong similarity of the command for prayer. Doon sa verse 40, makikita natin may nilagay tayong mga line. Sa verse 40 at saka sa verse 46, makikita natin na mayroong similarity doon sa command, sa prayer. Ano yun? Pray that you may not enter into temptation. Verse 46, ganun din. Pray that you may not enter into temptation. And then verse 41 and then verse 45, we can see there the comparability of the action in prayer. The comparability of the action in prayer. Pansinin ninyo na ang sabi roon, he withdrew from the disciples and knelt down and prayed, and he rose. And then in verse 45, he rose from the prayer and he came to the disciples. Unang-una, umalis siya sa kanyang mga disipulo at nanalangin. Tapos tumayo siya mula sa pagkakapanalangin at pumunta sa kanyang mga disciples. Makikita natin yung comparability of the action. And then verse 42 and 44, note the intensity of the prayers. Sa verse 42, sabi doon ay he prayed na, Father, if you are willing, remove this cup from me. And then in verse 44, dinescribe naman kung gaano ka-intense yung prayer na yun, nung sinasabi na, being in agony, he prayed earnestly, and his sweat became great drops of blood. At doon sa gitna, sa verse 43, ito yung pinakasentro, note the centrality of the divine help in prayer. An angel appeared from heaven, strengthening him. Yan po yung tinatawag na chiastic arrangement o isang klase ng poetry na ginagawa talaga. At marami yan sa Bible, At hindi siyempre yan basta makikita kung hindi mo mapag-aaralan ng mas malapitan. Pero ito magandang pagkakataon lang na ipinakita ko sa inyo na maraming ganyan sa Bible, especially in the Book of Lamentations. Actually, yung buong Book of Lamentation is a chiastic arrangement. Ngayon, ano yung mensahe na gusto kong makita natin mula dito sa mga talata na binasa natin? Ito yung mensahe.
prayer remains the powerful means in confronting crisis of any kind. Ang panalangin ay nananatili pa rin na makapangyarihang pamamaraan na ibinigay ng Diyos sa atin sa pagharap natin sa iba't ibang krisis ng buhay. At tatlong bagay po ang ating titingnan. Una, let us look at the anxiety Jesus remarked for his comrade, and then the agony Jesus revealed for his crisis, and the aid Jesus received for his constancy. First, the anxiety Jesus remarked for his comrade. Tingnan natin ang verse 40 and 46, binanggit doon, di ba? Ang sabi niya, manalangin kayo upang malabanan ninyo o malupig ninyo o maharap ninyo ang mga pagsubok at mga tukso. Yan ang paalala ng Panginoon Kristo sa kanyang mga alagad. Hindi ba't yan din ang laman, isa sa mga laman na ng panalangin itinuro ng Panginoong Kristo sa atin, doon sa Lord's Prayer, di ba? Isang bahagi doon, yung sabi niya, lead me not into temptation. Huwag mo kaming iadya sa tukso. Yan ay isang panalangin dapat natin lagi. Hindi tayo nananalangin, pumupunta na tayo doon sa tukso, saka lang tayo mananalangin. Hindi, huwag mo kaming dalhin dyan. Yan ang kanyang tinuro sa atin. Huwag mo kaming ilapit sa ganitong klase ng sitwasyon. Kasi minsan, kung saan nananalangin tayo, natapos na tayong natukso, natapos na tayong nagkasala. Hindi, sana'y bago pa dumating yun, manalangin na tayo ay iligtas ng Panginoon. Ngayon, kung matatandaan ninyo, bago po ang mga talatang ito, babalikan lang natin ng konti, hindi ko nababasahin. Sa verse 31, kinausap doon ng Panginoong Kristo si Apostol Pedro, ang kanyang apostol na si Pedro, at sinabi sa kanya, alam mo, Simon, hinihiling ka sa akin ni Satanas, tulad ng trigo na liligligin. Satan is demanding you like a wheat to sift. No? Like a wheat to sift. Yan ang sabi niya kay Pedro. Pero ipinapanalangin kita na sana hindi mawala ang iyong pananampalataya. At sa panahong ikay makabalik na, palakasin mo ang iyong mga kapatid. Na pagdating sa verse 33, sabi ni Pedro, Panginoon, handa ako na sumunod sa iyo. Doon sa bilangguan o sa kamatayan. Seemingly, hindi nakuha ni Pedro yung punto ng Panginoong Kristo. Parang sinasabi niya rito, Panginoon, wag mo akong alalahanin. Wag kang magamba sa akin. Kaya ko to. Hindi ba't ang pangalan ko'y Pedro? Ang ibig sabihin ay bato. Hindi ako pwedeng tawagin basta bato ng hindi ko kayang gampanan ito. I am not called rock for nothing. Somehow, hindi niya na-recognize yung kanyang kahinaan. Akala niya malakas siya. At yan isang bagay na, mga kapatid, na paalala sa ating lahat. One of the things na dapat nating maintindihan lagi bilang mga alagad ng Panginoong Kristo ay ito. We should be suspicious on our own steadfastness. We should be suspicious on our own steadfastness. Huwag tayong maging kumpiyansa na tayo matatag. Kailangan natin lagi ang kalakasan ng Panginoon. Tulad ng isang sundalo na isa-isang war zone. Hindi yan basta dapat maging kampante. Hindi siya pwedeng basta mag-relax o bitawan na lamang ang kanyang armas kung saan dahil mukhang tahimik, mukhang walang kalaban, mukhang walang putukan at walang bomba na sumasabog. Hindi. Kinakailangan pa rin siya maging alerto, maging sa kanyang mga lakad at mga hakbang. Baka meron siyang maapakan na isang landmine at sasabog na lamang ito basta-basta at siya mamamatay. Alam niyo si Satanas, maraming landmines na nilagay rito sa ating mundo. No? It's all over actually. Meron siyang landmines sa lugar na pinagtatrabahuan natin. Meron siyang landmines yan sa social media. Meron siyang landmines yan sa ating mga kapitbahay. Meron siyang landmines dyan sa loob ng bahay natin. Maging dito sa puso natin. Merong landmines ang si Satanas. Kaya we have to be alert at all times. We have to be suspicious
on our own steadfastness as disciple of Christ. But not only that, as disciple of Jesus, we should be steadfast in our prayer life. We should be steadfast in our prayer life. The reminder of Jesus in this passage is very simple. Nung sabihin niyang, manalangin kayo, di ba? Nung sabihin niya riyan na, manalangin kayo upang hindi kayo pumasok, inulit na naman niya sa verse 46. Bakit kayo natutulog? Manalangin kayo upang di kayo pumasok sa tukso. Yung pag-ulit ng ganyang salita, merong significance yan. Parang sinasabi niya, huwag kayong huminto sa pananalangin. Keep on praying. Alam niyo, hindi naman natin kinakailangang kumuha pa ng kurso sa pananalangin. You don't need an extra training for you to understand that. Or a series of classes to master that. Now, it's good to read books about prayer. Wala namang problema dyan. Pero, simple lang yan. Ang kailangan lang natin talagang gawin we have to keep on keeping on to that means of grace na tinuro sa atin ng Panginoon. And that is to keep on praying. Simple lang naman, di ba, minsan mag-pray, no? Uusal ka lang. Minsan pipikit ka. At pwede namang hindi nakapikit. Siyempre, kung nagdadrive ka tapos nagpipray, mahirap naman nakapikit. No, baka sa langit ka napupunta ka agad nun. Pero mas maganda na, di ba, na nagpipray ka siguro, pagka ganyan, nakadilat ang mata mo. Pero simple lang, pero hindi natin ginagawa. Madalas dito tayo nagiging tamad. O minsan, dito tayo nagkukulang sa panalangin. Keep on praying. We have to remind ourselves to be steadfast in our prayer life. Mahalaga ito. Sapagkat ang kasalanan ay parang tubig yan parang ahagos ng tubig yan, na laging naghahanap ng butas, na malulusutan, na laging naghahanap ng way para siya doon dumaan. Di ba ganyan ang tubig? No? Napansin niyo ba yan? Sa bahay ninyo tumutulo? Yung bubong namin ilang beses ko nang pinalagyan ng bulkasil. Pinapalitan pa nga ng yero Kasi may natulo. Pagdating na, tumutulo na masamba ng gagaling ang tulo na yan. Hindi mo na, iinis ka na dito. Yung atin dyan sa kusina, ganyan din. Kung ano-ano ng mga pamamaraan na nilagay Para lang pag umulan, may tumutulo kasi yung tubig. Naghahanap lagi yan ng paraan kung saan siya makakalusot. Parang ganyan din ang kasalanan naghahanap lagi ng pagkakataon. Dapat doon tayo ay maging handa. Kaya doon sa kinanta natin kanina na hymno, di ba? Come thou fount of every blessing. Di ba meron dong bahagi na, oh to grace, how great a debtor, daily I'm constrained to be. Let that grace, Lord, like a fetter, bind my wandering heart to be. Prone to wander, Lord, I feel it. Prone to leave the God I love. Here's my heart, Lord. Take and seal it from thy courts above. So, yan ay isang mahalagang bagay na dapat nating tandaan. Yan ang pangamba ng Panginoong Jesucristo doon sa stability ng kanyang mga comrade, ng kanyang mga alagad. No? At yan din dapat ang pangamba natin lagi sa stability natin, na ang tanging paraan ay panalangin. Pero ang pangalawa, tingnan natin the agony Jesus revealed for His own crisis. Ang mga alagad, they failed to pray, but Jesus did not. In the situation na haharapin niya, isang extraordinary sufferings, anong ginawa niya? Nanalangin siya sa Ama. Lumapit siya sa Ama. Nakipag-uusap siya sa Ama. Humingi siya ng lakas sa Ama. Humingi siya ng talino sa Ama. Pero may mapapansin tayo, di ba? Tayo, palagay ko, madalas na rin nating napag-uusapan dito. Parang there is a sense that when you read the prayer of Jesus, at this point, He is not determined to suffer. Di ba? Sabi niya, Father, if you are willing,
remove this cup from me. Parang nagbago, no? Parang nagbago yung kanyang tono. Parang hindi na siya determined to suffer. Pero kung babasahin natin yung mga naunang mga pangyayari, yung mga naunang insidente, mga naunang mga sitwasyon, makikita natin. Halimbawa, chapter 9, chapter 13, chapter 18, chapter 22 of the book of Luke, he forecasted his suffering and death. Sinabi niya na yan eh. Yan ang mangyayari sa akin. Yan ang mga mangyayari sa akin. Sinabi niya sa kanyang mga alagad. At if you read chapter 12, verse 15, hindi ko na nilagay sa ating screen yan. Sabi doon, I have baptism to be baptized with, and how great is my distress until it is accomplished. So makikita natin na seemingly, he was so willing to accomplish this baptism that he was talking here. Gustong-gusto niya nang dumating ito. Gustong-gusto niya nang harapin ito. Gustong-gusto niya nang mangyari itong suffering na ito. Sabi niya I am in great distress until it is accomplished. Huh? Parang, di ba, yung exam, no? At handang-handa ka na sa exam eh. Gusto mo na, mag-exam na. Biglang sinabi, postpone ng exam. Aral pa naman ako. No? Kung kailan ako handa. Parang gano'n, di ba? Gustong-gusto mo na mangyari. Gustong-gusto mo nang mag-exam. Kasi naghanda ka. Malibala kung di ka handa. Siyempre, pagka na-postpone, tuntunga ka. Postpone ng exam. Yun ang makikita natin. Pero pagdating sa talatang 42 dito sa ating text, he was seemingly hesitant to do it now. Why he seemed to be drawing back to this cup that he's about to drink. Now, let me share to you 3 brief comments about the prayer of Jesus. Number 1, let's look at the terrors of Christ's affliction. The terrors of Christ's affliction. This cup is not an ordinary suffering. Itong kopa na ito, na iinumin ng Panginoong Jesucristo, hindi ito isang ordinaryong sufferings. Hindi ito isang general sufferings. It is a kind of cup that was referred to in the Old Testament. Let me read to you, nang mabilis lang, itong mga talata sa Lumang Tipan, at ang totoo, marami yan, na magpapakita sa atin na itong cup na binabanggit dito ng Panginoong Jesucristo ay hindi isang simpleng kopa. Matindi ito. Extraordinaryong sufferings ito na kanyang iinumin. Let me read to you nang mabilis at di na ako magbibigay pa ng comment dito. Una sa Psalm 75, verse 8. Sapagkat sa kamay ng Panginoon ay may isang kopa na may alak na bumubula, hinalong totoo at kanyang ibubuhos ang laman nito, tunay na ang masasama sa lupa ay ibubuhos at iinumin ang latak nito. Isaiah chapter 51 verse 17 hanggang and verse 22 and verse 23. Gumising ka, tumayo ka, O Jerusalem. Ikaw na umiinom sa kamay ng Panginoon sa kopa ng kanyang puot, na iyong sinaid ang kopa ng pampasuray. Ganito ang sabi ng iyong Panginoon. Ang Panginoon ang iyong Diyos na sasanggalang ng usapin ng kaniyang bayan. Narito aking inalis sa iyong kamay ang kopa ng pampasuray, ang kopa ng aking puot. Hindi ka na muling iinom. At aking ilalagay ito sa kamay ng mga nagpapahirap sa iyo, na nagsasabi sa iyong kaluluwa, ikaw ay yumuko upang kami ay makaraan, at ginawa mo ang iyong likod na parang lupa at parang lansangan na kanilang madadaraanan. Sa Jeremiah chapter 25, mababasa natin, sapagkat ganito ang sabi ng Panginoong Diyos ng Israel sa akin, kunin mo ang aking kamay, kunin mo sa aking kamay itong saro ng alak ng puot, at painumin mo ang lahat ng bansa na pinagsuguan ko sa iyo. Sila'y iinom at magpapagiray-giray, mauulol dahil sa tabak na aking ibibigay sa kanila. Kaya't kinuha ko ang saro mula sa kamay ng Panginoon at pinainom ko ang lahat ng mga bansang pinagsuguan sa akin ng Panginoon. Anong ibig sabihin? Hindi ito basta ordinaryo lamang na saro. Ito ay saro ng puot ng Diyos sa mga makasalanang
yan ang kanyang iinumin. Ibig sabihin, kung itong sarong ito ay saro ng puot ng Diyos, ang nakikita ni Jesus doon sa Getsemani ay isang impyerno. Ang nakikita niya rito ay shadow of hell, ang anino ng impyerno. At ngayon, maintindihan natin ang nararamdaman ni Jesus. No? Na yung krus na yon, na kanyang haharapin, literally, ay isang impyerno. Sapagkat doon ay tatanggapin niya ang puot ng Diyos. Kaya mga kapatid, kung mahal ninyo ang Panginoong Jesus, huwag nating gawing joke yung hell. Huwag nating gawing biro-biro ito. Sapagkat hindi natin lubos na naiintindihan kung ano ang naramdaman ng Panginoong Hesukristo nung oras na yon, na nandoon siya. We have no real idea of what hell is about in that experience of Jesus. This cup is unique. That only Jesus had drunk it. And therefore, Gethsemane was a unique experience. Alam niyo, totoo, may mga Christians na tumanggap din ng matitinding parusa dahil sa kanilang pananampalataya. Ang totoo, kung titingnan mo yung nangyari doon sa krus sa Panginoong Kristo at sa nangyaring mga martyrdom na ginawa sa ibang mga lingkod ng Diyos, parang sasabihin mo, mas matindi ito kaysa doon sa ginawa ng Panginoong si Hesukristo. Halimbawa, si Apostol Pedro, ayon sa tradisyon, siya ay ipinako ng patiwarik. No? At yung iba, pinutulan ng ulo. Yung iba, kinulong ng maraming taon at ginutom hanggang sa mamatay. Yung iba, pagkatapos ng maraming taon, at mukhang hindi na mapapakinabangan. Dahil hinang-hinana, inilabas at, ayan, ang isang leyong gutom. Pinakain sila. Ganun ang karanasan ng iba sa kanilang paglilingkod at pananampalataya. Very horrible. Pero hindi pwedeng ipantay yung kilabot, yung hirap, yung tindi ng mga karanasang ito doon sa nangyari sa krus. Pwede natin sabihin, mga 5 o 6 na oras na agony doon sa krus. Hindi pwede. Bakit? Sapagkat doon sa krus, ang ininom mismo ng Panginoong Hesukristo ay ang puot ng Diyos. Hindi ang puot ng tao. Hindi ang galit ng tao. Ang puot ng Diyos. Pero pangalawa, tingnan din natin dito, the transcendency of Christ's disposition. This is a perfect prayer on Jesus' part. There is no blemish in it. In which somehow, sasabihin natin, mukhang hindi na macho ang Panginoon dito, mukhang naduwag siya. No. This is a perfect prayer. In fact, this petition is the jewel of His character. Bakit? Kung itong saro, itong kopa na ito, ay kumakatawan sa puot at hatol ng Diyos sa mga makasalanan, then, it is just but right for Jesus to want to avoid it. Tama lamang. Kung ito pala'y kopa para sa mga makasalanan, tama lamang na makaramdam ang Panginoon ng pag-iwas dito. Walang sinumang matuwid na tao na may tamang pag-iisip na gusto niyang parusahan siya ng parusa para sa isang makasalanan. Ikaw ba? Gusto mo bang akusahan ka ng kasalanang hindi mo ginagawa? Hindi ba hindi? Gusto mo bang paratangan ka ng isang bagay na hindi mo nga alam paano nangyari yon? Tapos sinasabi, ikaw ang gumawa? Gusto mo bang maparusahan ka ng isang bagay na ipinaparatang sa'yo na matinding kasalanan, pero ang totoo, ignorante ka, inosente ka? Gusto mo bang mangyari yun sa'yo? Walang matinong tao na magsasabi na, gustong-gusto ko yun. No? Pero bang ganon? Yung mga nagsasabi na, alam mo, gustong-gusto kong pinahihirapan ako para sa Panginoon. Minsan na, yung ibang nagsasabi niya, parang nagdududa na ako eh. Walang ganon.
Yun nga lang, no? Pero, yung nga lang, may marinig kang kwento na laban sa'yo, kaya ma-misinterpret ka Nag-iinis ka na at nagagalit ka na how much more ang Panginoong Jesucristo? Siya ay isang matuwid na tao. Wala siyang ginawang kasalanan na kahit na konti. And therefore, He would abominate the sort of possibility na inumin ito. It is a sign of His perfection, not a blemish to His perfections. It is just but right. Tama ba? It speaks of the transcendency of His disposition. But not only that, the triumph of Christ's submission in this prayer. Verse 42, sabi niya, di ba? Not my will, but your will be done. Sabi ng isang commentator, this is a cry of a conqueror. This is a cry of a conqueror. Katulad ng binanggit ko kanina sa ating pong communion kaninang umaga, merong daw 4 na klase ng cups, no, sa Jewish festivities, sa mga feast nila. So, yung unang cup ay tinatawag na kiddush, which means sanctification or cleansing. This is to remember that they were being cleansed by the blood of the lamb during the Passover in the land of Egypt. And then the second cup is the cup of plagues. This is to remember the plagues that God poured in the land of Egypt. And the third cup is the cup of redemption, or the cup of blessing. This is to remember that God had blessed them with life and protection in the land of Egypt. Yung ininom ng Panginoong Jesucristo, yung unang 2 cup na yun Yung puot, yung parusa, yung plague, ininom ng Panginoon lahat yun At ang itinira niya sa atin ay yung cup of blessing. Kaya yung tatanggapin natin, na saro na may katas ng ubas ay katas ng saro ng pagpapala na ibinigay ng Panginoon. Napakaganda, hindi ba mga kapatid? How beautiful indeed the work of redemption. Nang sino mang nakaunawa nito, will be in forever admiration to the Savior. Hahanga ka talaga sa ating tagapagligtas na walang iba kundi ang ating Panginoong Jesucristo. Parang naikwento ko na ito sa nakaraan patungkol kay King Cyrus the Great na naging hari ng Persia, di ba? Minsan sa isang encounter ay kanyang naging bihag ang prinsipe ng Armenia, hindi Armenia na Armenia, no? Armenia, kasama ng queen at kasama ng kanyang princess at ng kanyang mga anak. Yung buong pamilya binihag ni King Cyrus sa isang invasion. No? Pagkatapos ay pinatawag niya yung prinsipe. Sinabi niya sa prinsipe, kung palalayain ko ikaw, ano ang ipapalit mo o ibibigay mo sa akin? Sabi ng prinsipe ng Armenia, ibibigay ko ang kalahati ng aking kayamanan pag ako'y pinalaya. Kung palalayain ko ang iyong mga anak, anong ibibigay mo sa akin? Ibibigay ko ang aking lahat ng kayamanan. Kung palalayain ko naman ang iyong asawa, wala na siyang ibibigay, di ba? Ano naman ang ibibigay mo sa akin? Wala na akong ibibigay kundi ang aking buhay. Mapalaya mo lamang ang aking asawa. Alam mo, medyo naantig ang puso ni King Cyrus. Alam mo, ang ginawa ni King Cyrus ay, ayon sa kwento, pinalaya niya ang pamilyang ito nang wala siyang hiningi. Dahil doon sa lumabas na mga magagandang pananalita mula doon sa prinsipe ng Armenia. At nung sila'y nakauwi, sabi nung prinsipe doon sa kanyang asawa, sabi niya, ano sa tingin mo kay King Cyrus? Hindi ba't mabuting tao siya? Hindi ba't siya ay gwapo? Alam mo, sabi nung asawa niya, hindi ko napansin.
Kasi nakatingin ang aking mga mata sa aking prinsipe na handa niyang ibigay ang lahat, pati ang kanyang buhay para sa akin. Yan ang ginawa ng Panginoon Kristo sa bawat isa. Ibinigay niya ang lahat para sa atin. Para sa kaligtasan natin. Hindi ba't kahanga-hanga yan? Sino tayo para tayo ay pag-ukulan ng kanyang pansin? Tayo mga makasalanan. Siguro, handa mong ibigay ang lahat para sa asawa mo. Maligtas lang siya sa pamilya mo. Handa mo bang ibigay ang lahat para dun sa kapitbahay mo na wala nang ginawa kundi pagdating ng gabi, walang ginawa kundi mag-videoke at hindi kayo makatulog. Gusto mo ibatuhin na lang sila, no? Para patulugin kayo. Gusto mo ibigay ang buhay mo sa kanila, hindi mo gagawin yan. Pero kung tutuusin, ganyan ang ginawa ng Panginoon Kristo para sa atin. Ibinigay niya ang lahat para sa mga tulad nating hindi karapat-dapat. Pangatlo at panghuli, the aid Jesus received for His constancy. So nakita natin, anxiety Jesus remarked for His comrade, and then the agony Jesus revealed for His crisis, and then the aid Jesus received for His constancy in verse 43. And there appeared to him an angel from heaven is strengthening him. Wow. Alam nyo, meron isang young preacher, nag-preach siya doon sa kanilang church at ang topic niya ay patungkol sa angel. At mukhang well-researched. Pinag-aralan niyang maigi yung kanyang ipapangaral. No? Ni-research niya ang mga iba't ibang mga katuruan ng Biblia patungkol sa anghel. At halos, kumbaga, wala nang pwede pang itanong sa kanya sapagkat mahusay ang kanyang presentation, well-researched, well-studied. And after the preaching, nilapitan siya ng matandang pastor sa kanilang iglesia. Sabi niya, napakaganda ng preaching mo kanina patungkol sa anghel. At talagang napansin kong well-researched and well-studied ang iyong preaching. Pero gusto ko sana hulaan mo kung sino sa tingin mo ang pinakapaborito kong anghel. Sabi niya, ay, sino ho kaya, pastor? Binanggit niya, mga Angel Gabriel, Angel, may mga and Michael the Archangel, si Angel Gabriel, o Cherubim, Seraphim, o sino ba? Binanggit niya na lahat, wala doon. Wala sabi niya kasi ang problema, wala rin pangalan yung anghel na yan. Bandang huli sinabi niya na, alam, pinakapaborito kong anghel ay yung anghel na dumating doon sa Gethsemane para palakasin ang Panginoong Kristo sa gitna ng krisis na kanyang hinaharap. Siya ang pinakapaborito kong anghel. Let me tell you, bagamat yung nangyari sa Panginoong Kristo, mga kapatid, ay very unique, no? Na nung oras na yun, mayroong anghel na dumating at pinalakas siya ng anghel na yun. Very unique yun. Na binigay mula sa heaven, binigay ng Diyos to strengthen him. Pero gusto ko rin sabihin, alam nyo, sa panahon na may mga crisis tayo, sa panahon na may mga problema tayo, pwede rin magpadala ang Diyos ng strength, heavenly assistance sa atin. Maaaring hindi anghel yung ibibigay niya. Maaaring hindi anghel yung ibibigay niya. Maaaring ang magbibigay sa atin ng strength sa panahon ng crisis ay walang iba kundi mismo si Jesus. Mismo si Jesus Christ. Na siyang dumaan sa mga krisis na maaaring pinagdadaanan din natin. At yan ay well illustrated doon sa Pilgrim's Progress. Kung nabasa ninyo yung isang eksena doon sa Pilgrim's Progress, noong si Mr. Christian ay nakarating doon sa bahay na kung tawagin ay the house of the interpreter, di ba? Nung nakarating na siya ron, meron siya nakita sa pader. Yung pader ay umaapoy. Pero merong isang tao na binubuhusan ito ng tubig, pero hindi tumitigil ang pagliyab ng apoy. Sabi niya, anong ibig sabihin yan? No, may apoy doon sa pader, patuloy sa
pagbuhos ng tubig yung tao pero hindi naman namamatay. Sabi sa kanya nung interpreter, halika, samahan mo ako. May ipapakita ako sa'yo. Dinala siya doon sa likod ng pader. Doon sa likod ng pader, mayroon namang tao pala roon. Habang may nagbubuhos ng tubig, mayroon din naman nagbubuhos ng langis. Sa likod ng pader. Kaya naman pala, hindi namamatay yung apoy. At ang sabi niya, anong ibig sabihin? Ang ibig sabihin niya na ganito. Si Satanas, wala siyang gagawin kundi buhusan tayo ng tubig para i-quench, alisin yung apoy sa puso natin para tayo maglingkod at magpatuloy sa pagsamba sa Panginoon. Yan ang ginagawa lagi ni Satanas. Pero alam niyo ba, ang ginagawa lagi ng Panginoong Jesucristo, yun ang sinabi mismo doon. Ang Panginoong Jesucristo, sinasabuyan niya tayo ng langis, ng tulong, ng assistance, ng aid, ng lakas, para hindi mawala yung sinimulan niyang apoy sa ating mga puso upang tayo ay magpatuloy sa ating paglilingkod sa Panginoon. Napakaganda, di ba? Dapat tayong mag-pray, siyempre, at all times. Yan ang turo ng Panginoon. Pero ang kapangyarihan ay wala sa ating panalangin, kundi sa Panginoong Jesucristo na nagpala sa atin ng kalakasan sa pagharap sa anumang crisis of any kind. At sa pagtatapos, gusto kong sabihin, yung redemptive history, yung kwento ng pagtubos ay pwede nating isummarize sa dalawang hardin. Ang hardin ng Eden, doon nangyari ang pagbagsak ng tao. At ang hardin ng Gethsemane, doon nangyari ang paglupig sa trahedyang nangyari doon sa hardin ng Eden. Yun naman ang ginawa ng Panginoong Jesucristo. Manalangin tayo. Marami pong salamat sa iyo, Panginoong Jesucristo. Maraming salamat sa iyong biyaya sa amin, sapagkat ibinigay mo ang buhay mo para sa amin. At sa pamamagitan ng iyong pagbibigay ng iyong buhay para sa amin, ipinakita mo kung papaano kami dapat humarap sa iba't ibang krisis ng buhay. Kung papaanong kinatagpo mo ang pinakamatindi naming problema, ang puot ng Diyos na siyang mismong tinanggap mo nung ikaw ay magbigay ng buhay para sa amin ng mga makasalanan. At itinuro mo mula rito sa amin ang napakarami pang leksyon. Isa na nga rito, ang leksyon na pwede naming maharap ang pinakamatinding krisis sa buhay sa pamamagitan ng paglapit lagi sa iyo sa panalangin. At ikaw mismo ang magbibigay ng assistance sa amin, ng aid, ng strength in times of crisis. Tulungan mo kami maging tapat hanggang katapusan, sapagkat sa aming sarili hindi namin kayang gawin ito. Muli, tulungan mo kami at pagpalain, at muli sa pag-alaala namin sa ginawa ng aming Panginoong Jesucristo doon sa krus, sa pamamagitan ng banal na hapunan, patuloy mong sariwain at pagpalain ito sa aming mga puso ngayon. Ito ang aming dalangin sa ngalan ni Jesus. Amen. Para sa paghahanda natin, para sa ating pong banal na hapunan na pangungunahan ni Pastor Proy, tayo po ay mawit. Awitin natin, The Old Rugged Cross, sa Tagalog po. Sa bulong natin ay may krus na luma, sa bisag ng dusa't pagkutya. Krus ay dinatangin, pagkat ang dakila ay unang pamalas ng awa. Ang pag-asa ko'y ang lumang krus, pagkat doon sa lako'y natapos. At sa langit bansa mo ko'y krus, ni Jesus ang katwiran ng Diyos. O ang
sa krus na luma, may bighaning nakamamangha. Nung noon lumagos ang dugo ng awa, na sa akin nagpawalang sala. Ang pag-asa ko'y ang lumang krus, pagkat doon sa lako'y natapos. At sa langit pansamo ko'y krus, ni Jesus ang katwiran ng Diyos. Sa aking krus na luma, sa sampalataya, babatahin ang pamumutya. Darating ang araw, ako ay kukunin ni Jesus at luluwalhatin. Ang pag-asa ko'y ang lumang krus, pagkat doon sa lako'y natapos. At sa langit pansamo ko'y krus, ni Jesus ang katwiran ng Diyos. Hapon po sa inyong lahat at ngayon ay darako tayo sa panahon ng pagdiriwang ng ating pong banal na hapunan. Marami nang binanggit si Pastor George kaninang umaga regarding the significance of the Lord's Supper. But if I may add some more points, gusto kong sabihin na ang banal na hapunan ay proclamation, katulad ng nabanggit niya, but I will add something else to that. And also, it's a communion. Okay, so as proclamation, we listen and taste the goodness of God. Okay, so sa panahon na ito ng pagdiriwang banal na hapunan ay pinupuno ng salita ng Diyos ang ating mga tainga. At nalalasahan ng ating mga bibig ang pisikal na tinapay at ang pisikal na alak o katas ng ubas na nasa kopa. At ito ay tumutukoy sa kabutihan ng Diyos. Ang bawat elemento ay tumutukoy sa katuparan ng pangako ng Diyos sa kanyang salita na nagkatawang tao. Alam natin na ang Diyos ay nagsalita. At sa kanyang pagsasalita, hindi lang siya lumikha. Ang Diyos ay nagsalita at siya ay nangako. At ang kanyang pangako ay may kinalaman sa kanyang pagliligtas. At malinaw sa kasaysayan ng pagliligtas from the Old Testament hanggang sa New Testament that God fulfilled His promise to save through His Word that became flesh. At yun ay walang iba kundi ang ating Panginoong Hesukristo. Hindi lang nagsalita ang Diyos, hindi lang nangako ang Diyos na siya ay magliligtas ng mga makasalanan, kundi ginawa ng Diyos ang kinakailangan para maligtas ang mga makasalanan. Ito po ay pinoproclaim natin hindi lang para sa mga mananampalataya but for all sinners. Ang katotohanan ng kabutihan ng Diyos
ay dapat mapakinggan hindi lang ng mga hindi mananampalataya. Ito'y dapat mapakinggan ng lahat ng mga mananampalataya. Ang malasahan, matikman ang kabutihan ng Diyos ay hindi lang paanyaya sa mga hindi mga mananampalataya, kundi ito'y dapat patuloy na nararanasan at inaasam ng mga totoong mananampalataya ng ating Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ng sacrament na ito, na kung tawagin natin ay banal na hapunan, ang Diyos ay tumatawag sa lahat ng mga makasalanan na magdiwang, sapagkat ang pagliligtas ng Diyos na kanyang ipinangako ay nagkatotoo, dumating, naganap sa katauhan ng ating Panginoong Hesukristo. Pangalawa, as communion, we share as one the faithfulness of God. So we commune, we come together, we enjoy, we share as one body the faithfulness of God. Each element, the bread and the wine, refers to what God has done so that we can enjoy fellowship with Him. Hindi po sinabi lang ng Diyos na siya ay magliligtas ng mga makasalanan, kundi kasama sa kanyang tinupad, sa kanyang pinangakong pagliligtas ay ang pag-ampon sa mga makasalanan. Isinama ng Diyos ang mga makasalanang nagrebelde sa kanyang sariling pamilya. Sila ng mga nanampalataya sa kanyang anak at sa kanyang ginawa sa krus ng Kalbaryo ay ituturing niyang anak. Subalit, when we talk about the elements, the Lord's Supper as communion, malinaw na ito bilang isang sakramento ay applicable lamang para sa mga totoong mananampalataya ng Panginoong Hesukristo. But it doesn't mean na wala itong significance dapat para sa mga hindi pa Christians. Kung ikaw ay hindi pa Christian, ikaw ay inaanyayahan that you consider Jesus Christ and His offer of salvation. So whenever we see the bread being broken, whenever we see the bread being distributed, whenever we see the cup with wine being distributed, hindi lang para sa mananampalataya ang significance that we share as one body in the salvation of God through Christ, kundi ito ay inaalok sa lahat ng mga hindi pa mananampalataya. That you can be part of the celebration, that you can be one with the people of God. At yun ay sa pamamagitan ng hindi lang pagtingin, hindi lang pag-asam, kundi ang maranasan talaga, malasahan talaga ang pagiging tapat ng Diyos. Now, mahalaga ang tinapay sa ating pong panahon na ito ng pagdiriwang. Actually, hindi lang ang tinapay, kundi pati ang cup with wine. It is significant, or they are significant, especially to the Lord Jesus Christ, dahil para sa Kanya, at the very day that He instituted the Lord's Supper, ay binigyan ng Panginoon ng higit na mas mabigat na pakahulugan ang pagdiriwang nila ng pista ng Pasko. So every time they celebrate the feast of the Passover, there is always a night wherein the entire family will join together in the so-called Passover meal. Now, many scholars believe that sa isip ng ating Panginoong Hesukristo, kaya niya tinapat ang institution ng Lord's Supper doon sa huling gabi na meron silang pagsasalo-salo sa Pasko, dahil para sa Kanya itong Jewish Passover meal ay ang tumutukoy sa gagawin ng Diyos na pagtupad sa Kanyang pangako sa bagong tipanan. Under the Old Covenant, itong Passover meal refers primarily to what God has done for the nation Israel. So every time the Jewish people eat together with the family, the Passover meal, hindi mawawala doon yung pagpapaalala kung ano ang ginawa ng Diyos para sa kanila bilang isang bayan. So kasama na dyan, anong ginawa ng Diyos sa kanila nung nasa Egypt pa sila?
how God sustained them even before they entered Egypt, during their stay at Egypt, and most especially yung deliverance nila out of Egypt. Na may mga traces pa rin even during the wilderness travel towards the promised land. Diba? Sineselebrate nila ang Passover. That's part of their tradition because that's part of their history. Sila ay iniligtas ng Diyos mula sa pagiging alipin. At sila ay ginawang malaya upang sambahin at paglingkuran ang totoo at nag-iisang buhay na Diyos. So they are celebrating the Passover meal to remember Israel's redemption from Egypt. Pero, nung ang Panginoong Jesucristo, kasama ang kanyang mga alagad, nung sa huling hapunan na ito, kung saan in-establish ng Panginoon ang Lord's Supper para sa kanyang church, He is now giving it a new meaning. So para sa mga Hudyo, ang meaning ng Passover meal, diba yung kanilang past deliverance from Egypt. Para kay Jesus, nung in-establish niya ang Lord's Supper na sineselebrate natin ngayon, tumitingin siya dun sa near future. It's no longer the old covenant, but the new covenant. Sa panahon na in-establish ang Panginoon yan, future pa. Because it was the next day, the next day after that particular night. Pero para sa Panginoong Jesucristo, ito ay pagliligtas hindi na mula sa pagiging alipin ng isang foreign nation, kundi ang magiging meaning ng celebration ng Lord's Supper, na kung tatawagin na moving onwards, ay ang pagliligtas ng Diyos mula sa pagiging alipin ng kasalanan. So, Jesus Christ redefined the meaning of the Passover for the Jews. Kaya, when we talk about the significance of the bread, laging sinasabi ng Panginoon, di ba? Nung sinabi ng Panginoon sa Matthew 26:26, "Take, eat, this is my body." He was not using analogy or metaphor. Kundi tinutukoy niya talaga itong katawan na to. Di ba? Take and eat. Kaya ako hindi naintindihan para sa mga pagans, no? Na maaaring nakakarinig sa mga church noon, early church, iniisip mga cannibals yata ito. They want to eat the body and drink the blood. Pero para sa Panginoon, He was referring to His literal body, which at that particular point would be sacrificed at the cross for the redemption of sinners. Kaya sa ating pagtanggap ng tinapay, it's a symbol, a commemoration. It refers us back to the body, the physical body of the Lord, which was sacrificed on that cross. Bakit kailangan gawin ng Panginoon? To deliver His people from being slaves of sin. Kaya pag tayo nagse-celebrate, hindi na significant para sa church ngayon, diba, sa ating experience, yung pagiging malaya sa isang pagiging alipin ng Egypt. That's an experience unique to Israel. Pero dahil binago ng Panginoon to, ni-redefine sa pamamagitan ng kanyang sariling katawan na inalay doon sa krus, para sa atin ngayon, we look at it, we take the bread, we eat the bread, and we remind ourselves the Lord sacrificed His own body so that we will no longer be slaves of sin, which is worst compared to being just slaves of foreign nations. So this is redemption, diba? Not just freedom, no, from slavery sa ibang bansa. So sa ating pagtanggap ng tinapay, I would like to again address everyone. Gagawin nating talagang sobrang pag-iingat, diba? So may napapansin po ako, yung iba wala ng face shield. Okay, so papaalalahan ko po kayo na
hindi po dahil bumabagal ang transmission, hindi na tayo magfe-face shield, no? At pagkakain at iinom from the cup, wala nang face shield. Kailangan pa rin because we're still not safe from the virus. Okay, so huwag natin kalimutan kung may face shield kayo dyan, suot ninyo. Sabi ko nga kaninang umaga, diskartihan ninyo kung paano kayo kakain ng tinapay at iinom ng wine from the cup without removing your face shields and your face mask. Diskartihan nyo na lang. Kasi hindi pa rin po tayo safe. At kasama po ng ating pag-iingat, ito yata yung ginamit ni Pastor George, no? Nilinis ko na lang. Hindi. Iba po ito. Personal ko to. Di ba? Suot natin yung face shield, no? Yung mga pastor, tsaka yung protection from droplets. Tapos magsusuot pa tayo ng gloves. Okay? So siguro request natin yung mga deacons natin to distribute our plastic gloves. Okay, so please don't remove your gloves even after eating the bread. Okay, so kapag nakakuha na kayo ng bread at nakakain na kayo, huwag nyo nang hubarin agad. Okay, so panatiliin nakasuot ang plastic gloves, maging sa pagkuha natin ng cup. Alam ko po, medyo uncomfortable, no? Hindi natin malaman kung paano, no? Pero sanayin na natin sarili natin hangga't wala pang vaccine. Learn how to do it, no? It's just practice. No, paano kukuha na hindi nyo maisasawsaw yung plastic doon sa kabilang cup. Kasi sinubo nyo na yan, ha? Sa inyong bibig. So, it's just a matter of practice. So, huwag naman tayong matakot. And then, if you believe that you are a Christian, you are invited to participate. Kasi it's a proclamation for Christians, and it's a communion for Christians. So, kung Christian ka, you are invited to join our celebration. Kung hindi ka pa Christian, don't pretend to be one, just to join. Okay? Ang sabi natin kanina, we are being invited by the gospel through these elements, no, to consider Christ. So, pag-isipan ninyo ang inyong sariling kalagayan sa harapan ng Panginoon, and kung kalooban niya, next time, you can join us. Diba? If you will profess your faith in the Lord Jesus Christ. So, katulad ng nakagawian natin, isa lang ang ating tinapay, diba? Kumakatawan sa iisang katawan ng ating Panginoong Jesucristo. Itong tinapay na ito ay ipinapalit natin sa ating celebration doon sa tinatawag na Paschal Lamb. Diba? Sa Passover meal ng mga Jews, they have a lamb being consumed in commemoration of the deliverance of Israel from Egypt. Tayo, we have the bread. This no longer signifies just a lamb. It signifies the body of the Lord Jesus Christ, which was offered on the cross. And we will also consume it. We will eat it. Katulad ng sinabi niya, to commemorate the deliverance of the church from the wrath of God because of her sins. For the Christians, this bread is communion in a single, significant, and never to be repeated sacrifice made by the only Son of God. So bago natin tanggapin ito, manalangin po muna tayo. Hilingan natin si Dexter. Please, pagpasalamat tayo para sa ating bread. Tatanggapin.
Amen. Tawagan ko po yung mga deacons. Exalted Son of Glory, humbly came down, wounded for the broken, bore the sinner's crown. Through the willing death you died. You became our bread of life. Jesus, we hunger and thirst for you, Lord, as we remember your sacrifice. We see the wound from your hands and pierced side. Extravagant love, oh how great the price. Now our lives are yours. The priceless blood of Jesus, this gracious gift, a life spring overflowing, poured out for us. He has conquered every sin. For the ones who trust in Him, Jesus, we hunger and thirst for you, Lord, as we remember your sacrifice. We see the wounds from your hands and pierced. Tinanggap ko sa Panginoon ang ibinigay ko naman sa inyo na ang Panginoong Hesus ng gabing siya'y pinagkanulo ay dumampot ng tinapay. At nang siya'y makapagpasalamat, ito ay kanyang pinagputol-putol at sinabi, ito'y aking katawan na pinagpuputol-putol para sa inyo. Gawin ninyo ito sa pag-aalaala sa akin. Sabay-sabay po tayo. Now, ang pag-inom po mula sa kopa na may katas ng ubas ay bahagi rin po ng Passover meal and the celebration of the Passover feast. Pero sa Jewish tradition, katulad ng binabanggit ni Pastor George, they had 4 cups to drink from. Okay, so merong tinatawag na cup of benediction. That's the cup before the meal. There's the so-called the cup of blessing after the meal, and then there is a cup called the cup of praise before singing, the Hallel, and there is also the cup called the cup of redemption. And I think this cup particularly refers to the cup of redemption. And every time the Jewish people drink from that cup, they recite or they remind themselves of a verse in the Old Testament, Exodus chapter 6, verse 6. And sabi doon, I will redeem you with an outstretched arm and with great acts of judgment. That's Yahweh's promise. I will redeem you with my own powerful hands.
sa Passover celebration, the death of the Passover lamb and the smearing of its blood opened the way for the redemption of God's people from Egypt. Alam natin yung kwento, di ba? Nung angel that killed ang lahat ng mga panganay ng mga taga-Egypt. They were killed not because they are more cruel and they are mas grabing pagiging makasalanan compared sa mga Israelites. No. The only reason kung bakit pinatay ang mga panganay is because there was no blood from the Paschal Lamb sa mga lintels and doorposts ng kanilang mga bahay. Natandaan niyo yung kwento? That's the origin of the Passover meal. So there is always the blood of the Paschal Lamb for the salvation of Egypt. And whenever they drink from this cup of redemption, they remind of themselves of their history. Pero sa New Covenant, hindi blood ng isang tupa o ng hayop ang kinailangang itigis para hindi parusahan ng Diyos ang mga mananampalataya ni Jesucristo. The shedding of the blood of Jesus, which this cup foreshadows, opens the way for the redemption of man, allowing him to enter into a new covenant relationship with God. Kaya pag sinasabi, ang sinabi ng Panginoong Jesucristo at the night of institution, Matthew 26:27 to 28, drink of it, all of you, for this is my blood of the covenant. Sa ibang translation, this is my blood of the new covenant, which is poured out for many for the forgiveness of sins. Jesus is giving the blood, which is represented by the cup with wine, a higher and more significant meaning para sa church, para sa New Covenant people. This points us to the blood of none other than Jesus Christ. And by shedding His blood, He fulfilled the New Covenant promise, not just to the people of Israel, but to the church. Sa panahon natin ngayon, the believers drink from this cup as members of the New Covenant because they were redeemed, forgiven, cleansed by the blood of Christ. Kaya sana sa pagtanggap natin, kung ikaw ay Christian, remind of yourself. Nilagpasan ka ng pot ng Diyos because of the blood of Christ that washed you, that redeemed you. Pero pag ikaw hindi pa mananampalataya, yung dugo ni Jesus na natigis dun sa krus ng Kalbaryo, hindi mo pa na-experience ang kanyang effect. Pero, ino-offer pa rin sa'yo. Kung hindi mo pa nararanasan ang paglilinis ng dugo ni Jesus, kung hindi mo pa nararanasan ang pagtubos sa pamamagitan ng dugo ng nag-iisang Lamb of God na walang kasalanan para maglinis ng mga kasalanan ng mga tao, may pag-asa pa para sa'yo, inaalok. Diba? So habang ito pinapasa sa mga mananampalataya, nakikita mo, inaalok din sa'yo. Nasadad dumating ang panahon, katulad ng mga anak ng Diyos na nagse-celebrate, they are communing in the blood of Christ, you will become part of it also. Kaya paanyaya para sa'yo ang epekto ng dugo ni Jesus na nabuo sa krus. Gusto niyang maligtas ka. Ginawa niyang paraan para maligtas ka. Nag-iisa lang ang paraan. Yun ay ang kanyang inialay. So hilingan natin ang isang lalaki na manalangin ng pasasalamat para dito. Hilingan natin si Mark, no? Si Mark Bautista, no? To thank God. Sana patuloy ko lang
Amen. So please don't remove your plastic gloves as you take a cup. And then also, please be mindful that you are not dipping your finger on the cup of the other person. Okay? Calling the deacon. The cup we drink, the bread we eat, reminds us you are all we need. It makes us long for your wedding feast. So ang technique po natin dyan, yung nasa edge na cup ang inyong kunin, not the one in the middle. Reminds us you are all we need. Makes us long for your wedding feast. By the way, pagkatapos po ng ating celebration, yung inyong po mga plastic gloves, ay meron po mga designated containers dito, no, sa ating pillar of concrete. No? Lagay niyo po dyan after, and also the cups, no? Yun po ninyo ilagay. Don't just leave it anywhere around your seat. The wounds from your hands and inside. Extravagant love, all our great love. Now our lives are yours. Our lives are Just raise your hand if wala pa kayong cup so that the deacons can give you one. that you lay your life down for Meron na pong cup lahat? Sa gayunding paraan ay kinuha niya ang kopa pagkatapos maghapunan at sinasabi, ang kopang ito'y siyang bagong tipan sa aking dugo. Gawin ninyo ito, tuwing kayo iinom nito sa pag-aalaala sa akin. Sabay-sabay po tayo. Tayo pong lahat ay manalangin. Aming Ama, nagpapasalamat po kami sa iyo. For once again, binusog mo kami ng inyong mga salita. Kanina pa lamang umaga hanggang ngayong hapon, hindi po kami nagsasawa. And actually, we are in constant anticipation that you will always fill us with your word, with your truth. Pero ang dalangin po namin, Panginoon, tulungan mo kami to appropriate these truths sa aming pong mga buhay. May the Spirit powerfully reform us sa pamamagitan po ng katotohanan ng inyong mga salita. At sana po ang mga katotohanan na ito mag-overflow sa aming pong mga mahal sa buhay, sa aming pong mga kaibigan, through our earnest desire that they may be saved and that we share the gospel to them. Salamat po sa aming pong remembrance, commemoration, proclamation, communion, ng ginawa ng Panginoong Jesucristo sa krus sa pamamagitan ng kanyang katawan at ng kanyang dugo. Kami po ay nakaranas ng higit na kalayaan. Nakaranas kami ng totoong kalayaan at ito ay ang pagtubos sa amin ng Panginoon mula sa pagiging alipin ng kasalanan. Sa mga mananampalataya, ito ay paalala na ang aming kaligtasan ay gawa ng Diyos. At para sa kaluwalhatian
ng Diyos. Para sa hindi pa mga mananampalataya, ang aming pong celebration is an invitation, paanyaya na si Jesus at ang kanyang pag-aalay lamang ng kanyang katawan at dugo ang nag-iisang paraan ng kaligtasan. Kinailangan gawin ng Diyos na ialay ang kanyang nag-iisang anak because we cannot save ourselves. So sana po makita nila ito, they may consider it, at sana po as they consider it, convict them and regenerate them. Nang sa gayon, mag-respond sila na may pagsisisi at pananampalataya sa panawagan ng Ebanghelyong ito. Pagpalain niyo po kami sa buong maghapon at sa isang buong linggo na ito na aming pong harapin ulit. At sana po ang mga salita mo ang baunin namin at na maging paalala sa amin, maging gabay namin na ikaw ay aming pong laging paglingkuran at laging ang karangalan at kalawalhatian mo ang aming asamin sa aming buhay sa pang-araw-araw. Ingatan niyo po kami as we depart from this place. At sana po makarating po kami sa aming mga tahanan ng maayos at ligtas. Ang lahat ng ito'y dalangin namin sa iyo sa pangalan ni Jesus naming Panginoon. Amen. Praise God from whom all blessings flow. Praise Him, all creatures here below. Praise Him above the heavenly host. Praise God.